Kamusta mga Lodi? Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo yung kung paano kami mag-testing o paano namin i-launching yung aming rescue boat. Kung makikita nyo, meron kaming tatlong bystander dito, picture, isa akala pinipicturan. Sila yung aming mga maritoni dito sa barko. So sa video ko ngayon, i-share lang namin sa inyo kung paano namin i-launching yung aming rescue boat para magkaroon naman kayo ng idea para sa mga aspiring na magmamarino at sa mga sasampa at baguhan pa lang sa pagbabarko, magkaroon ng idea kasi minsan talaga bibihira yung pagkakataon na i-launching yung rescue boat at makita yung actual at ayan humarang naman ng isang maritoni. So napakahirap na magkaroon ng pagkakataon na i-launching yung rescue boat. So dahil angkurahe kami ng matagal ay nagkaroon kami ng pagkakataon na i-launching yung aming rescue boat para na rin sa mga baguhan. At ito ang aming AB, siya yung kasama ng aming chief mate, third mate at first engineer na sasama sa aming rescue boat. Isa ang rescue boat sa life-saving equipment. So napaka-importante na tinetesting ito at dapat lahat ng crew ay familiarize sa pag-operate nito. At sa puntong ito, sila naman na magpapaliwanag sa inyo. Ikaw na naman, pangatlo mo na yan. So kung maalala nyo yung mga paliwanag nila sa inyo at napakalino naman at talagang madaling maintindihan, uulitin ko na lang. Sinabi nila na dapat ang sasama sa launching o yung sasakay sa rescue boat ay yung may mga experience at merong kaalaman sa pag-launching ng rescue boat, dahil ang pag-launching ng rescue boat ay talagang napaka-risky. Kaya kung isasama nila yung mga wala pang idea, unang-una tatagal yung operation. Pangalawa, hindi pa nila kabisado. So kailangan talaga may experience yung sasampa dito para yung mga baguhan ay mag-o-observe lang. Siguraduhin ng mga baguhan na nag-o-observe talaga sila. Kasi pagkatapos nito, merong meeting at yung mga baguhan ang sasalang sa hot seat at isa-isa silang tatanungin kung ano yung mga naintindihan nila at kung ano-ano yung procedure. Ipapaliwanag nila mula umpisa hanggang sa huli at kung ano-ano yung risk sa pag-launching ng rescue boat. Alam naman natin na ang pagmamarino ay ang pinakamaraming training. Kung nasa bakasyon ka, napakarami mong training. At sa barko, napakarami mo pa ring training. Napakaraming drills. Dahil ang pagbabarko ay hindi basta-basta. Kung mapapansin nyo, mayroong inaabot ang aming chipmate na triangle na nakakonect sa cable. Itong cable na to nakakonect ito sa dabit. At yung dabit na yun ay mayroong brake. At doon nakaloop yung cable na nakakonect naman mismo sa rescue boat. Kung mapapansin nyo, nakahang pa sila. So kapag hinila mo itong triangle na red na to na nakakonect sa dabit, bubuksan niya yun brake, iaangat niya. Once na iangat yun, dahil mabibigat nga sila, malalaki yung kanilang mga katawan, at dahil sa gravity ay bababa ang rescue boat. So once na maramdaman na nila na lumapat na yung rescue boat sa tubig, sa kanila ngayon tetestingin yung engine. Kaya dapat talaga may kasamang engine sa pagla-launching. At gaya ng sabi ko, dapat may experience yung sasama talaga. Kung makikita nyo yung hook na nakakabit mismo sa rescue boat ay magalaw.
So kung baguhan ka, maaari kang matamaan yan. At proper communication mula sa barko at sa rescue boat na nag-operate, para once na alam na nila na libre na yung hook, ay tatawagan nila yung sa barko at iangat yung cable pataas. At ngayon ay sisimulan na nilang paandarin ang engine ng rescue boat, reverse at forward. Laki oh. Pwede ba umikot, sir? Makapagpaluin tayo ng fuel. Ayun na tayo. Nandito nga pala kami sa anchorage ng Kota Kinabalu, malapit sa Sabah. Malapit din kami sa Pilipinas. So dito kami nagkaroon ng pagkakataon dahil medyo matagal kami dito sa anchorage, kaya ginamit itong pagkakataon to na mag-launching ng rescue boat saka lifeboat para na rin sa papalapit na port state inspection. So hindi lang to talaga sa papel, at isa rin to sa way para mapamiliarize lahat ng crew. So kung nagustuhan nyo ang video ko, salamat at ingat.